Sharing a meal. Naranasan nyo na po ba na out of place? Yung parang hindi kayo kasali, tayo ay hindi mahal, puwera? Have you ever felt being discriminated against? Being looked down upon? Being an outsider? Being rejected? Napakahirap po na damdamin at napakahirap na kalagayan yung ikaw ay hindi kasali. And yet numberless people are marginalized. Many people are considered as outcasts. And nearly everyone becomes an outcast at one time, an outsider some other time. Why did Jesus touch people? What did Jesus teach to and about outcasts? And what did Jesus do for and to the great bulk of humanity that are considered to be outsiders? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon, maaaring isa sa mga magandang pakahulugan ng Pasko, sharing a meal, the Lord's liberating gift. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral, sharing a meal, the Lord's liberating gift. Dear God, Heavenly Father, God and Father of our Lord Jesus Christ, God and Father of us all, we ask you to be present in our midst, to lead us, to teach us, to correct us. Bigyan nyo kami ng matang nakakakita ng dapat makita, matang bukas, matalas na paningin. Bigyan nyo po kami ng taingang bukas upang madinig ang dapat dinggin, sundin ang dapat sundin. Kayo po ang maging tagapagsalita namin, Almighty God, our Father in heaven. Lead us, teach us. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Sharing a meal, the Lord's liberating gift. Luke 14:16-18, isa pong kasaysayan, isang parable. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. So meron pong isang main character na sinasabi dito, isang mayaman na tao, obviously, at naghanda ng isang piging, isang malaking handaan, at meron namang mga dati nang inimbita, at ngayon ay pinaalalahanan lang na araw na ng pagpipista at magpuntahan na sila. Lahat naman ay nagkaroon ng mga dahilan para hindi sila makarating. Luke 14:21-23. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. So hindi makararating ang mga original na nasa guest list. Ipinaimbita na ngayon ng may handa ang mga tao doon sa mga langsangan ng bayan na yon. Sabi ko, hanin na imbitahin ang mga kapuspalad, ang mga mahihirap, ang mga may kapansanan, ang mga bulag. Ipadala lahat dito sa bahay at maraming handa. Nagawa na po lahat. Kaming ganun. Pero marami pa rin pong silyang bakante at marami pang pagkain na walang kakain. Kung ganon, lumabas na doon sa mga highway, huwag na lang dito sa loob ng ating bayan, doon sa mga daang pang buong bansa, the national roads, doon pumunta, pati mga dumadaang hindi taga rito. Kung sino ang dumadaan, yayain, papuntahin dito. Isang kakaibang kwento. Sapagkat nakakita na ba tayo ng ganitong handaan na kahit sino na lang pwede. So the host here obviously represents God. And the house is representing His kingdom. We like to read it that way. And that the banquet is fellowshipping with God and with the other people of God. So ito yung malaking handaan.
Now the original in-crowd was invited. This is the old order, wherein religion had very, very exclusive domains, and very, very few people actually were considered as in. It was very clear who was in, who was out, and who was invited. Then, there is suddenly a change of plan. The outcasts were invited. Pag nagbabasa po tayo ng mga parables at nagsumusuri ng ganitong mga kwento, hindi na marapat bigyan ng sobrang pansin ang bawat detalye. Ang message po ng mga parable ay nando sa kanyang theme o tema. So ang mahalaga lang na pinakatema nito, kung aalisin natin ang mga detalye, hindi na exclusive ang imbitasyon doon sa mga dati lang na mga imbitado, ngayon ay ito'y binuksan. Binuksan ang imbitasyon to the people in the inner city, to the poor, the crippled, the blind, and the lame, to the people on the roads and country lanes, to passers-by, to travelers, to foreigners. In other words, such was an inclusive invitation, and therefore, a very great mix of crowds would be coming in. Kung ang pinili ay yung mga kahit sinong nandyan, ibig sabihin, magkakaroon ng mga bisitang men and women. At hindi po ito lagi na common tradition, lalong-lalo na sa Palestine. Hanggang ngayon nga po, ang mga sala ng mga bahay sa Middle East, dalawa. Isang panlalaki, isang pangbabae, dahil hindi naman pinaghahalo yan, kahit hanggang ngayon. Lalo na nung araw. Ngayon, kahit sino, matatandaan niyo po na walang binigay na gender requirement kung sinong iimbitahin. So you could expect that there would be men and women, there would be Gentiles and Jews, there would be local people and foreigners, there would be old and young people, probably even children. Alam naman natin ang mga bata ay halos hindi laging imbitado at halos ayaw ng host na may bata na dala ang guest dahil ang gulo-gulo. No? That there would be righteous and sinners in the same mix. There would be healthy and sick people. In other words, everybody, actually anybody, especially the nobody. And this is the new order, the Jesus way. This is Jesus' concept of a meal, that it is for all. This is the Lord Jesus Christ's invitation and concept of an invitation, that it is open. Kaya nakalagay, whoever believes in Him, no? And to as many as received Him, who believed in His name. Hindi na ngayon naging exclusive ang pananalig, hindi na naging exclusive ang fellowship with God, at hindi na exclusive ang fellowship with God's people. Very interestingly, a society can be known by its table manners and protocol. Kung gusto niyo pong makilala ang isang lipunan, sinasabi ng mga sociologists, at kahit naman hindi nila sabihin, alam naman natin itong lahat. Kung gusto niyo makilala ang isang lipunan, tingnan niyo lang kung paano sila kumain. Pagka may mga handaan, especially official and big functions, paano inaayos ang mesa? May mesa ba o wala? What are the eating habits? What are the dining arrangements? Kaya nakita po natin yung mga tao sa West na ayaw na nila masyadong elaborate ng mga handaan kasi wala naman silang mga katulong, wala silang masyadong mga oras, mga busy. So kadalasan yan, yung napakasimple lang ng pagkain. Kaya gusto nila pumupunta sa kainan ng mga Pilipino kasi ang daming pagkain. May mga relleno pa na yung isda ay niluto pa, binugbog, tinanggal ang mga tinik, iginisa uli, nilagyan ng mga patatas at mga garbanzos at nilagay uli doon sa isda at tinahiyan na naman yung isda. Matrabaho. Pag meron po kayong mga handaan ng mga Westerners, kadalasan may konti lang diyang mga salad-salad at may konting dip, may mga potato chip at mga kung ano-anong mga instant drink at yun na. Nakikita po natin ang isang sibilisasyon kung paano siya kumain. Nakita niyo po ang mga Chinese na kung may mga laureate, kung 6 courses yan, o 12 o 24, it is a culture. Now, you can know a society by looking at the table, how it is arranged, by looking at a banqueting hall or a dining hall, how it is arranged, by looking at their eating habits and dining arrangements. A dining table, a dining room, is a social map. Makikita mo kung sinong nakaupo sa kabesera, kung sino ang hindi, kung sino ang nasa kaliwa at nasa kanan ng host. At kung maraming mesa, alam mo kung sino ang nasa presidential table, nasa next table number 2, at kung sino ang nasa table 27 dun sa may sulok sa dilim.
Makikita din nyo ang pagpapahalaga sa inyo ng ikinakasal kung saan kayo iuupong mesa, yung bang malapit sa kanilang entablado o yung nando sa may dinadaan-daan ka ng mga waiter. Kung sino ang unang tatawagin sa buffet, ito pong table number 4, ang unang tatayo. The table is a social map. Kahit sa isang pamilya, alam nyo kung saan nakaupo ang tatay, hindi nagpapalit-palit lang na basta ng upuan yan, lalo't kung traditional family. In other words, by looking at the dining table, you will know who is in, who is far, and who is out. Para pong plaza, lalo sa Pilipinas. Social map din yan. Pag gusto nyo malaman kung sino mga big time sa isang makalumang bayan, titingnan nyo ang plaza, sapagkat plaza is the map of power. Nandun ang simbahan, nandun ang munisipyo, at nakapaligid ang bahay ng mga mayayamang mamamayan ng bayan na yon. Ngayon, kung nando ka sa sitio, number 8, malayo-layo ka na doon. Lalo kung nando ka sa libis ng nayon, o natawag ka pang taga-bukid o taga-bundok, parang palayo ka na ng palayo doon sa sentro ng sibilisasyon. Kaya kung nasa mga bayan-bayan ka, ang kalye mo ay Kalye Jose Rizal. Diba? Main road yan, sigurado pag Jose Rizal. Walang back street na Jose Rizal. Kalye Andres Bonifacio o Mabini, halimbawa Kalye Dapdap, Kalye Tunsoy, malayo-layo ka doon. So madaling malaman. Ganon din po sa mga hall, lalong-lalo kung may official activity. Alam mo na ang mga Diyos-Diyosa nakaupo sa first 2 rows. Kaya ang mga Pilipino na masyadong mapagpakumbaba and self-effacing, kahit na hindi official yung activity, kahit na hindi state activity, ayaw mag-uupuan sa harap. Kasi, pang first honor yon. Pang mga honor student, o mga pangbida yung harap. Kaya usually mga harap walang laman. Lalo pag official activity. So people know where to place themselves, ha? Kaya nakita nyo na ngayong araw na to kung sino ang mga bida. Dahil sa worship, kahit saan ka umupo, pwede yan. Ngayon, kaya nga ito yung sinusunod natin, yung mapa ni Jesus. Hindi arrangement. Nung araw po, sa mga simbahang makaluma, yung mga mayayaman, nakaupo yan sa front row. Sa katunayan, kung yung simbahan ay Courting Cruz ang building, yung mga masa nandyan sa diretso, ang mayayaman nandito sa nakaliko, hindi mo sila kita dahil nakaliko yung building na ganon. Minsan nasa mga balkon. There is always a social mapping. Anong ibig sabihin ngayon ng pag-aaralan natin? What is the Lord's liberating gift? And we can even stretch it to say and ask, what is the Lord's Christmas gift? One of that is a shared meal, an invitation, an opening for outcasts, an opening for outsiders. A meal, an opening, an invitation that is shared with the ignored, the marginalized, the destitute. Dahil nakita natin sa kwento, ipinaimbita kahit sino. Kaya naman sa Matthew 9:10-12, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Kaya po nahalo, parang kalamay na hinalo ang lipunan sa Israel nung panahon ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ay may dibisyon, ang lahat ay diyan ka, dito kami. Nagahari yung mga mayayaman, yung mga pare, yung mga relihiyoso. Hinahati nila ang mga banal at hindi. So imagine niyo kung gaano karami ang puwera niyan. Nung dumating ang Panginoon, kahit sino pwede. Self-respecting Jews never entered the house of sinners. But Jesus Christ went into the house of Matthew, a tax collector who was an outcast really. At dahil bahay yun ng outcast, sino nagdatingan? Mga outcast. At naiskandalo ang mga Pharisees. The Pharisees were the experts of the law. They were the very legalistic people who would be readily and instantly labeling anybody as sinful the moment na kulang ka sa kanilang sukat. At wala silang habag-habag, walang awa-awa. Pwera ka, sinful ka. Sabi, bakit ang amo ninyo nakikipag-fellowship sa mga makasalanan, ha? Pumapasok sa bahay ng makasalanan, kumakain sa isang hapag kasama ang mga makasalanan. Hindi namin gagawin yan. Sabi ng mga Pharisees. Bakit ginagawa nyo yan? At alam ng Panginoon ang kanila iniisip, sabi ng Panginoon, hindi naman yung mga magagaling ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit.
At ako'y dumating upang hanapin ang mga may sakit na ito. In fact, if we're going to stretch this in the invitation issue, it is not the famous who needs to be invited, but the unknown. Marami pong inayos ang Panginoon na parang baligtad kung iisipin ninyo, kung ang isip nyo ay nakasunod doon sa ayon ng kaisipan ng panahon at ng kalahatan. Parang binaligtad lahat. Luke 14:12-14, Then Jesus said to his host, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Sabi niya, gusto niyo maghanda? Marami kayong panghanda. Huwag niyong imbitahin yung mayayaman. Lagi nang masarap ang kinakain yan. Huwag niyong imbitahin lang yung mga kapatid niyo, mga kamag-anak niyo, kayo-kayo na lang ng kayo ang nag-e-enjoy ng mga blessing ng Diyos sa inyong pamilya. Kung gusto niyo maghanda, sabing ganon, ang anyayahan ninyo yung mga mahirap, yung mga lumpo, yung mga hindi makalakad, yung mga bulag. In other words, the outcasts, the poor, the beggars, at kayo'y pagpapalain ng Diyos. Dahil hindi nila kayang suklian ang inyong kabutihan, ang Diyos ang magsusukli niyan sa huling panahon at the resurrection of the righteous. Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her actions. Ang mga tao po na hindi nila maiwasan na pagkumparahin si John the Baptist at si Jesus of Nazareth. At lagi nila pinagkukumpara, mabuti pa si John, lagi nagfa-fast. Ang kinakain lang, mga insekto, kung ano-ano lang makuha niya sa mga puno-puno. Sabi itong si Jesus sa taga-Nazareth, lagi nilang nasa kainan. Ang takaw-takaw. Sabi, glutton, alam niyo yung glutton, yung timawa. Sobrang daming kumain, dalas-dalas. Sabi ganun, ayan, inom ng inom. Laging may mga kasamang mga makasalanan. Kaibigan siya ng masasamang tao. Yun ang discomfort sa kanya ng temple. Pero, pag nakita po natin yung Jesus logic, could this be the reason why Jesus often feasted and not fasted? Because feasting brought the sinners to Him, while fasting would have brought only the usual righteous, religious, self-righteous crowd. Siyempre, kung magpapa-fast ka, sinong darating? Yun na naman mga banal o yung nagbabanal-banalan. Alangan naman magpunta mga makasalanan sa fast. It will never appeal to them. Sapagkat sila ang hinahanap ng Panginoon at gustong matulungan, so the Lord was always in feasts. Kaya siya lagi nakikriticize. Anong bunga? Luke 15:1, Now, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Him. Nakita niyo po ang bunga? Sapagkat binuksan niya ang imbitasyon. In the Jesus table, in the Jesus banquet, in the Jesus meal, fellowship is shared. Shared between the rich and the poor, between sinners and saints. It is shared between the famous and the unknown, insiders and outsiders, young and old. Kaya nga pati mga children na laging puwera, kinalong pa ni Jesus, sabi niya, kasali sila. Young, healthy, or the old and the sick. Fellowship is shared between men and women. In other words, in the Jesus table, fellowship is shared among all people without distinction. Kakaiba yan. Handa ba kayo para dyan? Yung mga nagsasabing, kami Kristiyano, Lord, make us like you. We like to be like you. Pagkatapos sobra kayong istabera, kilabutan kayo sa inyong idinadasal. Hindi nyo naiintindihan ang maging Kristiyano. Binuwag ng Panginoon ang napakatibay na pader ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao according to distinction. Are you ready for Jesus? Are you ready for the Jesus way? The way? Kaya nga sinasabi, I am the way. Yung pamamaraan niya, ang paraan pagpasok sa kaharian ng langit. At isa dyan, obviously, is the destruction of divisive walls.
Yun po naman mga natataguri ang nandun up there, dapat sila ang nagvo-volunteer to go down here. Hindi yung mga down here pinipilit nila na pumasok up there. Tapos sabi na, oy, wala nang social distinction. Doon niya, kailangan equal na tayo. Ang magpapasya no, na gagawin niya, yung kinoconsider ng lipunan na mas mataas, na mas mayaman, na mas makapangyarihan. Dapat i-volunteer. Hindi yung papasok kayo sa bahay ng sister nyo na mayaman at, sister, equal na tayo. Ha? Okay, ako hihiga sa kama mo ngayon. Hindi ganon. Dapat yung nakaka-consider at kinoconsider ng lipunan na mas mataas, open and close quotation, siya ang mag-volunteer na bumaba. Hindi yung nasa baba ang magpipilit at igigiitan sarili niya ng equality. Dahil forcing through naman yan. Mahalaga yung free will ng tao, siya ang mag-volunteer. So the Lord broke a very important wall that secured the upper classes. That is why the establishment, the temple, the keepers and beneficiaries of the social divide hated Jesus. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n na lamang ang pagkamuhi ng mga mayayaman noong temple, noong establishment, noong mga Pharisees kay Lord? Kasi nasisira ang pagka-exclusive nila. The Lord was vulgarizing religion. He was vulgarizing the temple. He was vulgarizing the priesthood. In fact, He was vulgarizing the kingdom of God. Vulgarizing meaning dinadala sa common tao, ha? Hindi ibig sabihin ng vulgar negative, no? Vulgar means the common people. Dinala niya sa baba. Ginawa niyang abot kamay ang Diyos, abot kamay ang langit, abot kamay ang kaharian ng Diyos. Siyempre, mawawala yung exclusive privileges ng mga nagahari. By welcoming outcasts to His table, in fact, by joining outcasts in their table, Jesus was redefining the social order. Akala nyo ba ganun-ganun lang mga kapatid na kumain siya kasama ng mga yon, pumupunta sa bahay ni ganyan? These are symbolic acts of a very, very revolutionary idea that the Lord was opening the kingdom of heaven to everyone. Matthew 21:31, Jesus said to them, I tell you the truth. The tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Pumapasok na daw sa kaharian ng Diyos itong mga prostitute, itong mga tax collectors. At hindi ko mo tinawag na prostitute, ibig sabihin yung mga babaeng nagbibenta ng kanilang laman for money. Sapagkat sobrang puritanistic ang Jewish culture, lahat ng babaeng lumalabas sa kalsadang hindi kasabay ng tatay, asawa o kuya, tinatawag nilang prostitute. Lahat ng babaeng hindi nagpapasakop ng ganap na ganap sa kahit kaninong lalaki, either tatay, asawa o kapatid, ay tinatawag nilang masamang babae. Kaya hindi ko mo tinawag sa Bible na masamang babae, ibig sabihin talagang technically prostitute yon. Although, it would include the real prostitutes in the definition. Maging sa Saudi Arabia po ngayon, mga kapatid, ngayon, 2005, no? Year 2005, ang isang babae ay hindi pwedeng mag-abroad nang hindi pinapayagan ng kanyang tatay o ng kanyang asawa o ng kanyang kapatid na lalaki. At ang isang babae, kung walang tatay o asawa o kapatid na lalaki, kailangang payagan ng kanyang anak na lalaki. Kaya sobrang subjugated ang women. And the women who wanted to have a life that is full, even apart from the authority of sometimes abusive husband or male relative, masama agad ang pagtingin dyan sa Israel. Kailangan submissive ka. Anong ambisyon? Anong sariling buhay? Diyan ka lang. At ang mga ito ang wine-welcome ni Lord sa kanyang presence. At sabi niya, they are entering the kingdom of God ahead of you, religious people. So, what of the many meanings of the kingdom of God is revealed here? Kasi napakalaking hiwaga. Ano ba yung kingdom of God? So, the kingdom of God here is a community of acceptance. Tinatanggap kahit sino. This is one quality of the kingdom of God, a community of acceptance. Not a community of self-righteousness, not a community of censure, not a community of rejection of people who fall beyond your standards, but a community of acceptance. Is the Christian fellowship, is the Christian church subscribing to Jesus' teaching and example of the social order? O ang mga Kristiyano sa kanilang pagiging banal na naman ay nalalampasan pa si Jesus sa pagiging judgmental.
Makasalanan yan, makasalanan. Pigilin sa pagpapiano, nagkasala. Pigilin sa pagtuturo sa Sunday school. Pigilin sa pagpipreach. Pigilin ito sa pagiging usherette. Tanggalin ito sa ganung ministry dahil nagkasala. Sinong matitira? Kaya nagalit ang temple. Kasi gusto nila, ay hindi pwede, mga perfect lang ang pwede dito. Ibig sabihin nun, sila. The exclusive group. Huwag silang papasok dito, hindi sila holy, kami lang. Christian, could we be practicing snobbery? Kasi kung snobbish tayo, if we are practicing discrimination, tas Bible study tayo ng Bible study, church tayo ng church, ibig sabihin si Jesus, isa lang dekorasyon ng buhay natin, pero hindi siya talaga ang tunay na diwa at espiritu ng ating pagkatao. Kasi ang unang-unang itinuturo ni Lord, huwag kayong snobbish. Do you reject people? In fact, do you get rejected too? Kasi pwedeng tayo yung nang bibiktima, pwedeng tayo ang biktima nitong sakit ng lipunan na ito na ginagamot ni Lord. Do you get rejected or do you reject people on the basis of gender? Hindi pwede kasi babae. Hindi pwede kasi lalaki. Hindi pwede kasi ganito, kasi ganyan. Nakita natin na hindi ginagawa ng Panginoon na issue on gender. Kaya hanggang sa huling sandali, pagpunta niya sa Jerusalem, ang mga kasama niya, mga kababaihan, who are ministering to Him. And Jesus allowed Mary, the sister of Martha, to sit by His feet and learn. Alam niyo po, dapat tayong mga lalaki lamang na nando sa sala, lalo kung ang nagtuturo ay lalaki, ang mga babae nasa kusina lahat. Hindi lang dahil may trabahong pambabae sa kusina, kundi hindi considered karapat-dapat ang babaeng mag-aral. At ba't ka nag-aaral? Hindi magtuturo ka later? Bakit ka magiging teacher? Babae ka. Kaya sabi ni Martha, Lord, papuntahin mo naman sa kusina yung kapatid ko si Mary. She doesn't belong there. At sabi ni Lord, no. She has chosen the better portion. It will never be taken from her. Napaka-revolutionary no, na ang Panginoon ay pumupunta sa bahay ng mga babae katulad ni Martha at ni Mary. Kahit pa nga kaibigan niya yung kapatid na lalaki doon. It was considered already out of line by traditional Jewish thinking. And there were women who were forever going with him. May mga kaibigan siyang lalaki, may kaibigan siyang babae. He was comfortable with both worlds. At sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagkilos, ipinakita niya yon. Hindi yung tumpok-tumpok babae dito, lalaki doon. Pare-pareho ang tao na nilikha sa hawangis ng Diyos. Bakit nyo i-distinguish at ipupwera yan dahil gano'n ang gender niya? Do you get rejected or do you reject on the basis of age? Mga bata, hindi pwede. Siyempre, kung minsan hindi natin ginagawang pwede sa hall dahil ang ingay-ingay, na-disturb tayo at hindi naman sila nabe-bless, hindi nila naiintindihan. So dadalhin sila sa children's school. Pero hindi pwede, hindi mo papasukin at puwera, tapos wala ka naman palang ibang ibinibigay sa kanila. Pero kay Lord, anong ginawa niya sa mga bata? Kinalong niya, inalu-alo, at tinanggap niya. Sabi niya, sa katunayan, kung hindi kayo magiging parang ganito, hindi naman isip bata ang ibig sabihin. Kung hindi kayo magiging parang ganito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kayo magiging humble and almost useless. You know, in the culture of the Middle East, the children were useless. Ang mga nanganganak na ina, pag sinabi ng ama, patayin mo yan kasi babae, ayoko, papatayin yon. Kailangang tanggapin ng tatay yung anak bago buhayin. Kaya anong ginawa po ni Lord doon sa mga bata na pinapalayo ng mga disciples? Kasi sa culture nila, puwera bata. So niya, palapitin ng mga bata, kinalong niya, tinapik-tapik niya, hinimas-himas niya. Because this is the ritual of a father who accepts a child and says, bubuhayin natin ito. So, pinakita niya na, kung ikay bata na halos walang halaga, iba tayo ngayon kasi, Diyos ang bata, mahal na mahal, iba nun. Kailangan tanggapin mo na ng tatay bago buhayin. Sabi niya, if you do not become like one of these, you will never enter the kingdom of heaven. Meaning, if you do not have the attitude that you are totally useless and totally a nobody unless your father accepts you. At nung kinalong niya ang bata, ipinapakita niya that, yes, our Father in heaven accepts children. It was a symbolic act. Do you reject or get rejected because of education? Hindi ka pwede maging teacher kasi wala kang PhD. Hindi ka pwede mag-preach kasi wala kang Bible education. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng disciple niya, mga mangmang, hindi mga nakapag-aral. Hindi naman ibig sabihin na kung ngayon ay may pagkakataon tayong mag-aral, hindi na rin tayo mag-aaral dahil yun ang example. Ipinakita niya yung pinakamababang acceptable level of education. So ibig sabihin, wala dapat nare-reject dahil lang hindi ka college graduate. Do you reject people because of finances? Ang ipinapaimbita nga niya yung mahihirap. Because of health? Hindi pwede dito yan kasi uubo-ubo.
Pwede siguro medyo ilayo-layo mo ng konti na huwag naman tayong mahawa habang hindi siya gumagaling, pero tanggapin siya. Kasi nung araw sa Israel, may sakit ka, sinner ka, no? Kaya may sakit kasi, ibig sabihin niya, kasalanan yan eh. Kaya hindi sila mabuti sa mga may sakit. Kasi yun na-judge nila, kasalanan yan. Are you rejected because of race? Dahil sa kulay mo? O itong mga ulikba, pwera dito, hindi kasali. Itong mga maiitim, mga negra, ang mga kulot, mga kinky, ang mga pandakekak, hindi pwede. Do we get rejected because of that? And do we reject people because of that? Do we reject people because of the religion? Ay, hindi pwede yan. Pastor, may kasama po ako, unbeliever. Auntie ko po ito, unbeliever po, unbeliever. Nadinig na nung auntie yung kaka-unbeliever nitong takless na pamangkin. Sabi nga, hilahin nyo kahit sinong dumadaan, papasukin. May nagtatanong po sa akin, Pastor, marami pong nagja-jogging dyan, papapasukin ba natin sa church? Ay, mano naman, huwag lang hubot-hubad. Baka naman maligalig tayong lahat dito. Ano nang problema ko naka-shorts o naka-jogging pants? Bakit mo pipiliin kung sino ang papasok? Eh si Lord nga, kahit sino ay pinahatak. Huwag lang manggulo, huwag lang lasing na tinulugan na yung katabi. Huwag lang makaligalig sa kapwa at huwag lang tayo nila na guluhin. Do you reject people because of morality? Ang sabi nga kay Lord, a friend of sinners. Are you an enemy of sinners? E di Pharisee ka, nando ka sa kabilang panig. Remember that Jesus is a friend of outcasts, a friend of sinners. Are we? Are you? Christians are to be like Jesus. And the Jesus way is the way. Sabi niya, I am the way. No one comes to the Father except through me. This is the way to the kingdom of God. And one of that is walang patakarang pagtanggap sa tao. Hindi ibig sabihin ko konsentihin natin ang mali niya at hindi na natin gagamutin ang sakit niya. Pero ibig sabihin, ang unang-unang number of our program, tanggapin siya. At kung may magagawa tayo para siya tulungan, mag-improve, gagawin natin yon. Ang mga pamilya may patakaran. Pagka hindi ka matalino, hindi ka kasali. Pagka ganito ka, puwera ka. Membership in a family is everybody's birthright. Kahit ano pang kalagayan nila, ano pang uri ng tao sila, member sila dapat ng family na yan. Pero marami mga family image conscious. Ang gusto lang nilang member, yung nagbibigay ng karangalan sa kanila. At yung nagbibigay ng kahihiyan, itinatakwil. Kung kailan pa merong anak na biglang nagkaroon ng premarital pregnancy at saka pa ngayon itatakwil, kung kailan kailangan niya ng guidance, ng support, ng tulong, dahil kakahiya. Many people depend on what people say about them for their well-being. But if you are in the Lord, no, it's what the Lord says about you. And what your spirit says about you, not what others say. Pag lagi ninyong binigyan ng halaga ang sasabihin ng kapitbahay nyo, hindi na kayo magkakaroon ng tunay na buhay dahil puro pagpapanggap ang gagawin nyo sa buhay. Para lang kayo maging katanggap-tanggap sa iba. Ang mahalaga, tinatanggap tayo ng Diyos ng walang patakaran. Tanggapin natin ang ating kapwa, lalong-lalo yung mga mahal natin sa buhay ng walang patakaran. It's a fellowship of acceptance. And then a fellowship of helping, a fellowship of contributing to each other's growth. But the Pharisees say, no, you're not good enough, puwera ka. The way of Jesus is the way. Kaya si Paul, sabi niya sa Acts 24, verse 14, I worship the God of our fathers as a follower of the way, which they call a sect. So nung araw, unang tawag doon sa mga grupo ng mga sumusunod kay Jesus, the way. In other words, it's really very procedural. What is the way to the kingdom of heaven? And one of that, don't practice discrimination. Christianity was first called the way. Sabi, sekta daw. Tinatawag nilang sekta. That means people perceived Christianity in its early stages as worshiping the same God of Abraham. The Jesus way, sa pamamaraan ni Jesus. Hindi sa pamamaraan ng mga Pharisees, hindi sa pamamaraan ng mga Sadducees, but the way of Jesus. Therefore, the kingdom is a way of life. The kingdom of God is not a brand, it's a way of life. And one distinction of that way, openness to people. Hindi yan madaling gawin. Mas madaling maging snobbish. Mas madaling maging exclusive. You feel better, you feel secure. But those on that way of thinking are on the side of the temple, of the Sadducees, of the Pharisees. The Lord says, accept people. Be kind. Be good. Kung ganyan na lang talaga ang naaabot ng iyong anak, hindi talaga siya pwedeng magmedisina
At least pwede siyang maging medicine dropper. Drop out siya, di medicine dropper. Hindi talaga siya pwedeng maging accountant. Hanapan siya ng ibang magagawa sa buhay. Huwag siyang pilitin, tanggapin. After you have done the best at nakita niyong ginawa na niya yung best niya, tama na yon. Kuminsan ang pinaka-oppressive na institusyon sa buhay ng tao ang kanyang pamilya. Sa dami ng hinihingi sa kanya, sa dami ng hinahanap sa kanya. Kaya iba naglalayas tuloy. Hindi na lang bumabalik sa magulang hanggang hindi nakaburol o hanggang hindi naghihingalo. Dahil ayaw tanggapin ng magulang kung ano yung anak. Meron din naman mga anak, ayaw tanggapin na gano'n ang magulang nila. Ang inakaingitan yung magulang ng may magulang. Eh yun ang magulang mo, di tanggapin mo rin. Acceptance. And then, cooperation for improvement. So include, not exclude people. Share a meal. Whatever it means to you and whatever it means with your own set of outcasts. Sino po ba ang mga outcasts sa buhay nyo, yung ayaw nyo talaga? Sa inyo, hindi pwede yan, ayoko sa kanya. Maybe you can share a meal, whatever that meal means, para makita natin at ma-practice tayo na tumanggap ng tao. Now, don't get me wrong, the Lord Jesus Christ also had a very small circle of very close associates and friends. Hindi ibig sabihin na open tayo, wala na tayong talagang mga ka-close. Pero hindi ibig sabihin na yung mundo natin, sa kanila na lang forever. Dapat merong isang window at least open to other people. The Lord also had an inner circle. The Lord had private space and time. But He was breaking down oppressive and exploitative social divisions that favored only the establishment, that favored only a few. At sabi ni Lord sa John 14:6, I am the truth. And John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. So, give others and yourself the Lord's truth, the Lord's liberating gift. Kailangan magpalaya tayo ng mga taong nasa paligid natin. Palayain natin sila. At palayain din natin ang ating sarili at ang sabay-sabay tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Be free from self-imposed outsiderness. Baka kayo na mismo nagsasabing, pwera ako, hindi ako kasali, hindi ako deserving dyan. Take your destiny. Be serious with who you are. You're a child of God, made in the image of God. So huwag niyong nilalait-lait ang inyong sarili, huwag niyong minamaliit. Bagamat huwag tayong magmalaki. Pero hindi yung, hindi yata ako pwede dyan. Nakakahiya yatang pumunta dyan. Nasa wangis ka ng Diyos. God created you in God's image. You must respect that God in you. That's why we must live respectable lives. Because God is in us. Jesus is in us. Sumali tayo. Huwag na tayo ang lagi magpuwera sa sarili natin dahil iniisip natin hindi tayo karapat-dapat, hindi ako bagay. Ay, ayokong pumunta dyan dahil may kapansanan ako. Ayoko nang makita ako dyan dahil ang mukha ko hindi ganun kaganda. We should regain this noble position that God has meant to be enjoyed by every human being. And also, we should enable people around us to have dignity. Don't make people feel always inadequate. Laging kulang, lagi na lang silang kulang. Marami mag-asawa ganyan. Kahit ano lang gawin ng asawa, kulang. Kaya tuloy nalalayo ang loob. Merong re-regaluhan mo, sinurprise mo pa. Ay, bakit ito? Ibang kulay ang gusto ko. Sinurprise mo pa ako. Dapat ako na lang bumili. May mga misis sa pagdating sa bahay, ibinila ng mister ng kung anong muebles. Naku! Bibili ka lang pala, hindi pa sinabi sa akin, hindi naman ganyan ang gusto ko. May mga kilala po akong ganyan. Ang ginawa ng mga asawa nung lumang, tinigilan na silang ibili, iba na lang ang ibinibili. Ibinili ka, appreciatein mo, hindi yung maghahanap naman ng pintas, laging mali, laging kulang. So do we understand what it means to be a Christian? Jesus shared a meal with the people who were considered beneath Him. Do you? Would you? Gagayahin ba natin si Jesus so that other people will be set free from their inferiority complex? That people will find a new respect that we give them so that they will learn to respect themselves. Meron bang Kristiyanong snobbish? Tanungin yung katabi nyo, ikaw, snabero ka ba? Snabera ka ba dyan? Suplado ka ba? Diba? Tapos, hallelujah lang, hallelujah. Parang hindi bagay. No? Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong mga paalala.
God in heaven, Almighty God, Father and God of our Lord Jesus Christ, and our Father and God too, look into our hearts, correct our iniquities. Sa amin naman, Panginoon, na nakikita niyong ganito na ang ginagawa, we are breaking exploitative and oppressive walls. Salamat sa spirit na binibigay niyo sa amin. Nawa po magpatuloy pa ito, lalo pang maging maganda at ayos at kaibig-ibig sa inyong paningin. Sa amin, Panginoon, na mayroong mga hirap para gawin ito, ipakita mo sa amin na kung ang Panginoong Yesus ginawa ito, di lalo namang dapat namin gawin. Sino kami? Mas mataas pa ba kami kay Jesus? Para hindi namin magawa. Ituro mo sa amin. Kung mababa ang pagtingin namin sa aming sarili, ituro mo rin, Panginoon, na hindi rin bagay ang ganitong pagtingin sapagkat kami mahal mo, nilikha mo, at ang Panginoong Jesus ay nagpakasakit para sa amin. Kung ganon kami may halaga. Ituro mo sa aming pahalagahan ng aming sarili at pahalagahan ng aming kapwa at kami makipagkapwa tao. Na ang pagtingin namin sa kapwa ay pare-pareho kaming tao. Pare-pareho kaming dapat gumalang sa isa't isa. Maski sa mga taong aming nasasakupan, ipakita namin ang uri ng paggalang na bagay kahit sa mga nasasakupan. At lalong-lalo naman, Panginoon, kung kami ay may mga nakakataas sa amin, ituro mo rin sa amin na bagamat kami magkakapatid at mga kapwa-tao, maging magalang, lalong-lalo sa mga karapat dapat igalang. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Dais kong hamunin ang bawat isa ngayon. Meron ba kayong taong minamaliit? Meron ba kayong taong kinakawawa? Meron ba kayong taong hindi ginagalang? Kung minsan asawa pa yon, kung minsan kapatid, kung minsan magulang. Ihingi natin ang tawad sa Diyos kung nagiging sobrang mataas ang pagtingin natin sa sarili. Ihingi rin natin ang tawad kung sobrang man nating pinapababa ang sarili natin na nawawalang halaga na nilikha tayo ng Diyos. Na hindi natin iginagalang ang ating katawan, ng ating pagkatao. Magbulay-bulay tayo. At kung papaano minabuti ng Panginoong Jesus na buksan ang kaharian ng langit para sa lahat, nawa ganon din ang gawin natin para sa ating kapwa at para sa ating sarili. Mapag-isa, manahimik, dinggin ang tinig ng Espiritu ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Hindi natin iginagalang ating Sharing a meal. Nang ang buhay ko nooy laging
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sangsinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan.
kaarawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng kapal. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyong buwan, ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Ang
Kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan. Di na mamamanglaw, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis aling ang ginhawa'y anakan sa Jesus. Di na mamaw pag